Pinuri nito si Zug Songkai dahil sa ginawa nito at sinabing genius daw talaga siya kaya sinabi ni Chon na tulungan niya ang kanyang senior brother sa pagtalo ng mga kalaban. Makikita naman na nairita ulit ang bata dahil hindi pa rin nito alam kung totoo ba talaga ang pinapakitang kabaitan ng ating bida. Hindi naman nagustuhan ni Kalbo ang mga nangyari kaya inutusan niya ang lahat para sumugod. Tumalon papunta sa kanya ang isang kalaban pero natalo niya ito sa isang iglap lang. Tumalon si Chon pataas para bombwelo dahil aatakihin nito ang mga kalaban ng sabay-sabay. Pagkatapos niyang gawin iyon ay masaya nitong sinabi sa lahat na siya ay si Ju So Chon na galing sa Mount Hua Sect at pwede silang sumugod sa kanya ng sabay-sabay. Dahil doon ay nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang mga kasama at tinaas nila ang kanilang mga sandata at sinabing susundan nila si Master Chon. Tumulong na din si Zug Songkai at ginamit na naman niya ang kanyang bamboo crossbow sa mga kalaban. Nagulat si Kalbo dahil bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan ng ating bida at tinanong nito kung ano ang kanyang ginagawa. Akala nito ay pagod na si Chon dahil kanina pa siya nakikipaglaban pero sinabi nito na hindi siya kagaya ng mga normal na martial artist at hindi pa sapat ang kanyang ginawa para pagpawisan man lang. Natakot bigla si Kalbo dahil nakita nito na hindi nagsisinungaling ang ating bida at sinabing wag itong lumapit sa kanya. Habang nakatayo siya sa gitna ay nagsigawan ng kanyang mga kasama at sinabi na kailangan na nilang tumakbo. Hindi naman nagsayang ng oras si Kalbo at hinawi ang kanyang mga kasama para siya ang mauna. Naabutan naman siya ng ating bida at sinabi na kailangan siya nito para sabihin sa mga matatanda kung ano talaga ang balak nila. Naiiyak nitong sinabi na wala siya masyadong alam kaya mas mabuti pa napakawalan na lang daw siya nito. Nung sinabi sa kanya ni Chon na papatayin na lang sila nito dahil wala pala siyang alam ay sinabi ni Kalbo na sasabihin na niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Pagkabalik nila Gupong sa safe house ay nabigla ito dahil sa nakita nila. Wasak-wasak ang mga gamit doon at merong mga tao na nakahandusay sa lapag. Agad itong tumakbo para hanapin ang ating bida dahil hindi nito alam kung ano ang nangyari sa kanya. Napahinga naman ito ng maluwag nung nakita niya si Chon na lumabas galing sa isang tent. Masaya si Zugsak dahil hindi sila masyadong napahamak pero tinanong nito kung paano nila nakontra ang mahigit 100 River of Evil troops na sumugod ng sila-sila lang. Sinabi ng kanyang kausap na ang rason kung bakit wala masyadong nasaktan ay dahil kay Chon. Nagalit naman doon ang lalaki dahil alam naman daw ng lahat ng 12 years old lang ang ating bida at tinanong nito sa kanya kung niloloko ba siya nito. Sinabi naman nito na nagsasabi siya ng totoo at sinabi din ng kanyang kasama na totoo ang lahat ng kanilang sinasabi. Pinuri naman ni Gupong si Chon at sinabi na magaling ang kanyang ginawa. Habang nakatingin sa ating bida ay inisip nito na parang wala lang sa kanya ang nangyari at kalmado pa rin ito. Sigurado daw siya na magiging magaling na leader ito sa hinaharap. Lumipas na ang gabi at habang nasa kainan ay masayang nagpasalamat sa lahat ang manager ng branch. Naghanda daw siya para sa kanilang lahat kaya magpakabusog at magpakalasing na daw sila dahil tapos na ang kanilang trabaho. Habang nag-uusap ang ating bida at si Jang Hong ay sinabi nito sa kanya na nag-iba na ang tingin nito sa kanya. Sumang-ayon din doon si Jang So-yun at sinabing hindi na nila pwedeng maliitin ang kanilang kasamahan. Panuri rin siya ng magkapatid na Zug at sinabing napakagaling ng ginawa nito para sa lugar na iyon. Nahiya naman ang ating bida dahil kanina pa siya pinupuri ng kanyang mga kasama kaya sinabi na lang nito na kumain na lang muna sila. Nakaupo lang sa labas si Zug Songkai nang nagulat ito dahil merong paparating. Ito ay ang ating bida at nakatingin lang ito sa kanya nang nakangiti kaya tinanong ng bata kung ano ang problema. Naalala ni Chon ang sinabi nito sa kanya kanina na hindi nito gustong malaman ng kahit sino ang ginawa niyang machinery. Umupo ito sa kanyang tabi at sinabing nanalo sila kanina dahil sa kanyang genius na little brother at niligtas daw nito ang kanyang buhay. Napangiti naman ito ng patago at nagpasalamat pero sinabi niya na ang ating bida daw talaga ang magaling. Tumawa naman ito bigla at sinabi sa bata na buti naman ay nakita na rin niya kung gaano kagaling ang kanyang senior brother. Pero, hindi naman ito kailangang mainggit dahil maswerte lang daw talaga ang ating bida dahil nakakain siya ng isang miracle drug at kung makakain din ito si Zug Songkai ay magiging kaparehas din nito ang kanyang senior brother. Dinagdag pa nito na pag nakakain daw nito ang bata ay napakabilis nitong magiging isang master.
Hindi masyadong naniniwala doon so Zug Songkai kaya tinanong sa kanya ni Chon kung mas expert ba ito kesa sa kanya. Sumagot ito ng hindi pero mukhang hindi pa rin ito naniniwala kaya tinaong ulit siya ng ating bida kung nakakain na ba siya ng miracle drug. Galit nitong sinabi na kung hindi ay wag na lang siyang magsalita at maniwala na lang sa kanyang senior brother. Yumuko na lang ito at sinabi na parang imposible naman na makakuha noon dahil kung madali lang ay napakarami na daw sanang master na nagkalat. Mayabang na tinanong ni Chon ang bata na ano ang gagawin niya kung nakakuha siya nito at binigay sa kanyang little brother. Seryoso itong tumingin sa ating bida at sinabing kung magagawa niya iyon ay hindi lang siya magiging little brother dahil ituturing din daw niyang master si Chon. Makalipas ang 2 araw ay makikita natin na napakadaming tao ang dumadating sa Guzaw. Tinanong ng bantay ang isa kung ano ang rason kung bakit siya pumunta doon. Sinabi nito na masaya siya dahil nanalo ang Guzaw sa nangyaring pag-atake at gusto daw nitong bigyan ng regalo ang 14th Gallant Swordsman. Sa loob ng branch, makikita natin si Gupang na kinakausap ang kanyang mga alaga. Tuturuan daw niya ang mga ito kung paano ang tamang pagharap sa mga tao at kung paano tumanggap o tumanggi sa mga regalo. Dumating na ang unang tao na gustong kumausap sa kanila at makikita natin na sinalubong nila ito ng magalang. Buong araw itong nangyari at wala silang ibang ginawa kundi ang salubungin ang mga ito ng may magandang ugali. Malapit nang matapos ang araw kaya makikita natin na pagod na ang itsura ng 3 kasama ni Chon. Hindi mapakali ang ating bida dahil hindi pa rin dumadating doon ang gusto niyang makita. Napakalaki daw ng tsansa na pupunta doon ng Merchant King para kausapin ang mga taga Mount Hua Sect. Pumikit na lang ito at nanalangin na sana dumating na ito dahil kailangan niya ito para sa kanyang plano. Dumating na ang huling merchant na gustong kumausap sa kanila. Tinignan itong mabuti ni Chon pero inisip nito na hindi din ito ang Merchant King. Sa pagkakaalala niya ay hindi lang siya gaaman sa pera dahil mahilig din siyang kumain kaya napakalaki nito. Alam din niya na napakataas ng pride nito at hindi siya basta-bastang titiklop kahit pa sa mga matataas ang tao. Pinuri nito ang Mount Hua Sect pero nanghingi na lang ng tawad sa kanya si Gopang dahil sobrang dami na daw nilang nakausap ngayong araw at sobra na ang kanilang pagod. Pipilitin pa sana nitong habulin ang lalaki pero agad itong pinigilan ng mga bantay. Habang naglalakad palayo ay bigla na lang napatigil si Chon dahil binanggit ng merchant na iyon ang The Golden Merchant Organization. Sinabi nito na siya daw ang head ng organisasyong iyon at ang kanyang pangalan ay Liu Che. Pinalabas na ito ng branch at makikita natin na nakatingin na lang ito doon dahil nanghihinayang siya na hindi niya nakausap ang 14th Gallant Swordsman. Paalis na sana ito pero bigla na lang siyang napahinto dahil narinig niya na merong tumawag sa kanya. Napakamot na lang ito dahil hindi niya alam kung bakit nandoon ang ating bida. Tinanong nito kung inutusan ba siya ni Gopang para tawagin siya dahil nagbago ang isip nito pero mabilis namang sinabi ni Chon na hindi. Pero, sinabi nito sa merchant na meron siyang kailangan sa kanya. Niyaya siya nito na mag-usap sa ibang lugar dahil baka meron daw makarinig sa kanila. Bigla namang naramdaman ng merchant na importante ang sasabihin ng ating bida dahil nakakaamoy daw siya ng pera kaya sumunod na ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na sila sa isang tagong lugar at nang makaupo ay sinabi ni Chon sa merchant na hindi na nila kailangang magbulahan. Inisip ng ating bida na kung kakailanganin niya ang tulong ng Merchant King sa hinaharap ay kailangan niya itong tratuhin ng patas. Dahil doon ay nagsalita agad ang merchant at sinabi nito na mukhang nakipagkita daw sa kanya ang bata nang hindi alam ng iba. Tama daw ang kanyang sinabi at pinaliwanag na kaya niya ginawa iyon ay meron siyang importanteng sasabihin sa merchant. Pero bago daw iyon, gusto munang malaman ni Chon kung tungkol saan ang kanyang negosyo. Pinaliwanag nito na bigas daw ang kadalasang hinahawakan ng Golden Merchant Organization at alam naman ng lahat na hindi mahirap makuha ito. Pero, gusto daw niya itong ibenta sa mga lugar na merong gera. Medyo naintindihan naman ito agad ng ating bida at sinabing ang gusto pala nito ay maging isang war merchant. Nagulat naman ang matanda dahil iyon daw ang eksaktong plano niya kaya niya gustong kausapin ang Mount Hua Sect. Tinanong siya ni Chon kung ang hinihiling ba niya ay pinansyal na suporta pero humindi naman agad doon ang merchant. Magiging prangka na daw ito at sinabi na ang kanyang gusto ay malawak na koneksyon dahil gusto nito na siya ang humawak sa military trading rights.
Dahil miyembro ng Lotus Unit ang ating bida ay nakakasama daw siguro ito sa mga meeting ng 14th Gallant Swordsman at ang branch manager ng lugar na iyon. Kung ganun ay narinig nito kung saan ang mga lugar na merong problema sa suplementasyon at iyon daw ang gusto niyang malaman. Sobrang saya ng merchant nung sinabi sa kanya ng ating bida na kaya daw niya itong ibigay sa kanya. Pero, kailangan din daw niya munang makinig sa sasabihin ni Chon at magdesisyon kung sasama ba ito sa kanya. Nagulat ang matanda nung tinanong sa kanya ng ating bida kung meron ba siyang alam tungkol sa 3 Spiritual Minds Treasure Tomb. Sinabi ni Chon sa kanya na alam daw niya kung saan ito matatagpuan at nakita naman ng merchant na mukhang hindi naman ito nagsisinungaling. Kung sakali daw na totoo nga ang sinasabi ni Chon ay tinanong sa kanya ng matanda kung paano naman nila ililipat ang lahat ng kayamanan mula doon papunta sa ligtas na lugar nang hindi nakikita ng mga tao. Wala daw siguro itong problema para sa isang miyembro ng Mount Huasek pero magiging mahirap ito para sa isang normal na merchant na kagaya niya. Pinaliwanag sa kanya ng bata na hindi naman daw nila kailangang kunin ang lahat. Ipunin daw niya ang ilan sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan niya at kunin lang nila ang mga pinaka-importante at sapat na daw iyon para sa kanilang hatian. Kung pumayag daw siya na maging party nito at hindi ito ipagkalat sa iba ay ibibigay nito ang nararapat na hati para sa kanya at ibibigay din ng ating bida ang hinihingi niyang impormasyon. Pumayag naman doon ang merchant at sinabing kung totoo nga ang mga kayamanan doon, bakit niya ito ipapaubaya sa kanya. Hindi naman niya pwedeng sabihin na alam niya na magiging isang napakagaling na merchant ang lalaki sa kanyang harapan kaya sinabi na lang nito na kailangan na lang nilang isugal ang kanilang tiwala sa isa't isa. Nag-usap lang sila buong gabi tungkol sa kanilang gagawin at pagkatapos noon ay naghiwalay na din sila ng landas. Nung sumapit ang umaga ay nagulat ang tatlong bata dahil sinabi sa kanila ni Gopang na kailangan na nilang bumalik sa Mount Huasek bukas. Hinawakan naman ng babae ang damit ng kanyang bantay at tinanong kung hindi ba muna nila lilibutan ang iba pang bayan na malapit doon. Nakita ito ng ating bida at inisip na kailangan pa niyang galingan sa pagpilit dahil hindi pa siya pwedeng bumalik ng Mount Hua. Napayuko na lang si Chon dahil sinabi ni Gopang na kahit gusto man niya ito ay pinal na ang kanilang desisyon. Buti na lang daw ay uuwi na din ang pamilyang Zug kaya makakasama pa niya saglit ang kanyang little brother pero hindi nito alam kung paano sila gagalaw ng Merchant King. Dumating na agad ang kinabukasan at makikita natin na pauwi na ang mga ito. Lumipat naman saglit ang storya sa loob ng River of Evil. Binalita ng isang alagad sa kanyang boss na malapit na daw dumating ang 14th Gallant Swordsman sa Yangtze River. Nagalit naman ang boss at sinabing hindi niya papaalisin ang swordsman dahil tinalo nito ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanyang alagad na ipagkalat sa lahat kung nasaan ang mga iyon at turuan ng leksyon ang mga taga Mount Huasek. Dumating na sila sa Yangtze River Port at makikita natin na sumakay na silang lahat sa barko. Merong napansin si Gopang sa ilog at tinanong naman siya ni Zogsak kung ano ang problema. Sinabi nito na napansin lang niya na wala masyadong barko na nandoon at medyo naninibago lang siya. Sinabi ng kanyang kasama na wag na lang niya ito masyadong isipin at magpahinga na muna siya sa loob. Lumipas na ang ilang oras at bigla na lang napatingin sa tubig si Gopang. Merong siyang nakitang anino doon kaya bigla na lang itong sumigaw na bantayan agad ng mga guard ang Lotus Unit at ang Zug Royal Family. Lumabas naman na ang mga nagtatago at pinuri ang 14th Gallant Swordsman dahil malakas daw talaga ang pakiramdam nito. Sinenyasan na nito ang kanyang mga kasama kaya nagsilabasan na ang mga ito sa tubig at tumalon papunta sa kanilang barko. Hindi naman makapaniwala doon si Zogsak dahil ang mga ito daw ay ang 18 pirate stronghold. Pumunta agad si Gopang sa gitna at nilabas ang kanyang espada at sinabi sa mga pirata na kung nagkamali sila ng barkong sinugod ay pagbibigyan niya ito kaya umalis na lang daw sila. Bigla namang pumunta sa harap ang isa at sinabing hindi siya nagkakamali dahil nakita na niya ang 14th Gallant Swordsman dati. Siya daw ay si Yukderang at nagpasalamat ito dahil sa binigay na pera sa kanya ni Gopang nung nakaraan. Pamilyar kay Zogsak ang pangalan ng pirata at inisip nito kung saan niya iyon narinig. Naalala niya ito at sinabing isa ito sa 100 Great Masters at ang kanyang alias ay Lipang Water Spearman. Seryosong tinanong ng 14th Gallant Swordsman ng lalaki kung ano ang kanyang kailangan sa kanilang barko. Sinabi nito na meron lang nag-utos sa kanila nito at hindi din daw kasi niya gusto na nandoon ang mga taga Mount Huasek sa kanilang teritoryo.
Sumigaw ito sa kanyang mga kasama at sinabi na wala silang aitatirang buhay sa barkong iyon. Agad namang humarap ang mga panganay para protektahan ang kanilang mga kasama sa pirata. Hindi alam ng ating bida kung ano ang nangyayari dahil hindi naman daw niya naaalala na nakalaban niya dati ang lipong water spearman. Hindi nito alam ang gagawin dahil kakaibang hinaharap na ang nangyayari sa kanya ngayon. Napatingin naman ito sa kanyang bantay at inisip na hindi siya pwedeng matakot ngayon dahil nalulugi ito sa kanyang kalaban. Inisip ni Chon na hindi siya papatag na mamatay lang doon kaya kailangan niyang tulungan si Gupang. Nakita ng isang lalaki na nakatayo lang doon si Zugsang at sinabi nito sa kanyang kasama na wag muna nilang patayin ang babae. Lumapit agad ang pirata para kunin si Zugsang pero hinarang siya ng ating bida kaya namatay agad ito. Nagulat naman ang mga nakakita dito dahil sobrang bilis ni Chon at hindi nila masyadong nakita kung ano ang kanyang ginawa. Sinabi nito sa kanyang mga kasama na tutulungan niya muna ang kanilang bantay kaya wag silang lalapit sa kanila kahit anong mangyari. Pipigilan sana ni Jang Hong ang ating bida dahil alam nito na mamamatay lang siya pero hindi na siya umabot at napigilan na din siya ng mga guard. Bigla namang nawala ang pag-aalala ng bata dahil nakita niya kung gaano kalakas si Chon. Sinabi nito na wala siyang oras para sa kanilang lahat kaya sumugod na lang daw sila ng sabay-sabay. Mabilis nitong natalo ang lahat ng lumapit sa kanya kaya pupunta na ito agad kay Gupang. Sinabi nito sa mga guard na hindi niya kayang protektahan ang lahat ng nandoon kaya mag-focus lang muna sila sa depensa at wag na wag silang aatake ng walang plano. Meron pa palang isa na natitira sa kanyang harapan kaya ginamit ni Chon ang teknik na Plum Blossom Luminous Sword. Hindi ito tumama sa kanyang kalaban kaya inisip nito na kailangan pa niyang masanay ng konti sa teknik na iyon. Nakita nito sa gilid ng kanyang mata na napapa-atras na ang kanyang bantay kaya wala daw siyang panahon para makipaglaro sa piratang nasa harap niya. Habang naglalaban ang 14th Gallant Swordsman at ang lipong water spearman ay napahinto ang mga ito dahil may napansin silang lumilipad sa kanilang ulo. Lumapit na doon ang ating bida at binati ang kanyang bantay at ang kalaban nito. Sinabi nito na alam niya ang nararamdaman ni Gupong ngayon pero hindi ito ang panahon para pag-alitan siya nito dahil hindi daw nila alam kung ano ang gagawin ng mga pirata sa taas ng bundok. Pumorma na nga mga ito at sinabi ni Gupong sa ating bida na mag-uusap sila pagkatapos nito. Bago magumpisa ay hinarang ng kanyang bantay si Chon at sinabi na wag na siyang sumali. Alam daw nito na tinatago talaga ng ating bida ang kanyang totoong lakas pero makakasagabal lang siya kung sabay silang aatake. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla na lang tumalon papunta sa kanila ang pirata para atakihin sila nang hindi nila nalalaman. Mabuti na lang ay nakita ito ng swordsman at nakaiwas ito ng walang problema. Ginamit ng pirata ang lamang niya sa tubig at sinipa nito ng malakas ang barko para umalag ito ng malakas. Nawala sa balanse si Gupang kaya ginamit ng pirata ang pagkakataong iyon para umatake. Hindi naman ito hinayaan ng ating bida at sinalag nito ang ginawa ng spearman. Yumopensa na si Chon at makikita natin na ginamit niya ang Plum Blossom Declining Slash pero nasalag ito ng kalaban. Ginamit din niya ang Plum Blossom Barrage pero nahaharang ng pirata ang lahat ng kanyang ginawa. Dahil doon ay bigla na lang gumamit ng mabilis na teknik ang lipong water spearman at nag-alala ang 14th Gallant Swordsman dahil hindi nito alam kung kaya ba itong iwasan ng kanyang alaga.